Para sa akin, kailanman ay hindi ako magiging Iglesia ni Cristo dahil sa hindi ako naniniwala na si Cristo ay tao. Lumaki po kaming sarado Katoliko dahil yun ang nakagisna namin na pinamulat sa amin ng aming mga magulang. So, sobrang devoto ng mga magulang ko dahil sila ang namumuno sa Iglesia Katolika sa aming barangay. Kaya lahat ng mga aktibidad ng Katoliko ay ginagawa namin kaya ng Semana Santa o Lenten Season o Pasko. Lahat ng yang mga araw na mga patay ay ginagawa namin at hindi namin basta na hindi sundin. Kaya sa patingin ko ng Iglesia Katolika pa ako, ay yun ang pinakatama na relihiyon. Dahil sa yun nga ang itinuro sa amin, lahat ng mga ginagawa ng Katoliko ay sinusunod namin. Hindi ako kumakain ng karne sa araw ng mahal na araw. Hindi po ako naniniwala na si Kristo ay tao dahil sa yun ang marami siyang nagawang mga kababalaghan. Kaya sa panitingin ko, Diyos nga siya. Naniniwala po bilang Katoliko na ang Trinidad ay talagang totoong aral. Naniniwala ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya naniniwala ko na si Kristo ay talagang Diyos na nagkatawang tao. Nabago lang ang paniniwala ko nang ayain ako ng pinsan ng asawa ko sa isang pamamahayag dito sa lokal ng Obrero sa Tondo, Manila. Una, hindi ko alam na yun pala ay doktrina na. Kaya ang ginawa ko bilang Katoliko, kinundra ko lahat ng mga sinasabi ng manggagawa na nagdodoktrina sa akin. Tapos ang sagot lang niya sa akin, basahin mo, tay. Lahat ng tanong ko, kagaya, bakit hindi kayo kumakain ng dinuguan? Basahin mo ang talata, tay. Bakit si Kristo ay tao? Basahin mo, tay. Ganon lahat. Pagdating ko sa bahay, habang kinuha ko kagad ng Biblia, at pagkatapos tiningnan ko lahat ng talata dahil natandaan ko lahat ng mga sinabi niya. At nakita ko tama nga. Kaya napag-isip-isip ko, tama nga sinasabi. Kaya pala nananalo ang mga Iglesia ni Cristo sa mga kalaban niya sa debate na Katoliko na dati kong relihiyon dahil sila pala ay totoo. At nakalulungkot man sabihin na yung mga pinaniniwalaan ko bilang Katoliko, ni isa pala ay walang talata na nakasulat sa Biblia. Halimbawa, kagaya ng araw ng mga patay, wala pala sa Biblia. Na may purgatorio pala, wala pala sa Biblia. Na ang Pasko na sineselebrate na December 25, hindi pala totoo yan na kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, kundi nakopya lang nila sa mga pagano. Dati naniniwala ako na ang Diyos ay nasa 3 persona na binubuo ng tinatawag na Trinidad. Pero nang mabasa ko sa Biblia, wala pala yung katotohanan. Kaya nag-iba na ako ng paniniwala. Kahit hindi pa ako nababautismuhan sa iglesia, yun na ang sinunod ko. Iniwan ko na ang Katoliko. Katunayan, may mga rebulto kami, tinapon ko kagad. Sa ngayon, kahit mahirap lang kami ay buo ang pag-asa at masaya kami dahil ang aming hinihintay na kaligtasan ay darating dahil yun ang nakasulat sa Biblia. Na ang mga Iglesia ni Cristo, ang siyang kukunin ni Cristo pagdating ng araw ng paghuhukom. Sana po magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo upang kayo man nakagaya ko ay makaunawa ng tunay na katotohanan.